Good morning, guys! Hello! Hello din sa Hong Kong. Kasi, sa totoo lang, kararating ko lang kagabi. Wala sa bakasyon. Yan. Inom muna tayo ng tubig. Yan. Hi! Welcome to my channel, Dolores Barbosa. Nagsasalin ako ng kape from Philippines kasi mas gusto ko yung kape natin sa Pilipinas, kaya namili na ako ng ng mga baon ko. Kaya lang mas gusto ko yung amoy sa kaya yung mga binibili ko dito ng kape, yung parang yung galing sa atin. Tapos bumili rin ako ng aking gatas dahil tayo ay hindi ako nagpo-promote ng brand, dahil tayo ay may edad-edad na. Hindi ko kasi gusto yung lasa ng Anlin, kaya itong parang mas gusto ko yung Bear. Yan ang ating kape at gatas. Tapos tinitimplahan ko siya. Ayaw ko yung 3-in-1 kasi guys, yung 3-in-1 noon dati gusto ko yun kasi siyempre, madali na siyang, timpla, hindi ka na, pero sobra siyang tamis. At least ito, nakokontrol ko. Pwede ko siyang lagyan ng asukal, o kaya, ganun lang, kape at gatas. Kasi medyo, yung gatas kasi, meron na rin yung parang sweetness eh. Pero kung gusto kong minom ng medyo matamis-tamis, yun, dadagdagan ko lang siya ng konting gatas, ay asukal. Creamy, pero yung matamis masyado yung mga 3-in-1 kasi hindi mo alam kung gaano yung tamis. Siyempre alam mo na kapag old ka na, kailangan control ka rin sa yung mga hindi balance. Sabi nga, wala namang bawal sa ating kumain. Ang problema kasi masyado tayong sobra, kumbaga sobra sa tamis, sobra sa alat. Kung balance ka lang naman, walang bawal. Makukontrol mo rin kahit kahit kumain ka ng matamis, tapos next time huwag ka nang naman. Basta you balance your diet, sabi nga. Bawal ang magkasakit. Kasi tayo rin naman ang humahawak ng ating kapalaran. Yan. Tubig. Yan. Nag-uwi ako ng tubig mula sa atin, sa Pilipinas, sa Pangasinan. Ito Pangasinan. Ang inyong lingkod. Pag nagkakape kasi ako, gusto ko mas marami yung kape. Yung kape daw, mas sobrang nervyoso. Kahit naman di ka nagkakape, kapag nervous ka naman. Diba? Hindi na natin siya bibigyan ng asukal kasi kakain pa ako niyan. May niyog. Tuwan muna tayo. Kasi marami akong tatrabahuin mamaya. Dahil yung mga employer ko kasi nasa bakasyon pa. Bukas pa ang dating nila, Sunday. Kasi nauna ako. Dapat 2 days. Dapat nung Thursday ako nakauwi. Kaso na-cancel yung flight ko ng Thursday. Kaya inanapan ako ng boss ko ng Friday. Ano na araw. Naka-ano na yun eh, na-cancel. Ginawa nilang 25. Kaya gabi ako dumating. Lakas ng ulan sa atin, sa Pilipinas. Buti na lang nung nagbibiyahe kami, walang ulan. Nung nakarating kami dun sakalang umano yung ulan, nung nakarating na kami sa aming destination. Yan, kain tayo ng tubig. Usal. Kasi pasalubong ko to, kinakain ko. Wala kasi akong almusal dito sa bahay. Siyempre, wala kami lahat.
wala kang matitirang pagkain. Puro ano na. Kailangan ko mamalengke mamaya ng mga bagong gulay, bagong karne, yan. Kulay lang naman bibilhin ko mamaya kasi sa alaga ko, mamimili ako ng pagkain ng alaga ko. Kain niya. Yung kanin tsaka yung ulam, talagang kapag niluto ko na yung ulam niya na gulay, imimix ko na. Saka lang niya kakainin. Di po niya gusto yung nasa separate na ano. Ewan ko, hindi siya nasanay. Kaya, ewan ko. Yan, kain na tayo ng tubig. Ang masarap naman yung tubig ni Auntie. Kasi suki ko yung pinagkukuhanan ko ng tubig eh. Kain tayo. Sabi ko sa inyo, masarap yung tinitimpla eh. Para kang nasa Pilipinas lang. Ayoko kasi masyadong matamis na ano. Kapag nga ako nagtitimpla ng kape na ano yung mga... Pero yung asawa ko, kuwang-kuha niyan timpla ko. Pag nasa Pilipinas ako, siyempre nagtitimpla ko ng aking coffee. Ganun din yung mga anak ko, minsan. Pinagtitimpla nila ako, alam na rin nila. Tsaka po yung kape ko kasi. Hindi ako masyadong nagkakape ng masyadong mainit. Gusto ko yung kape ko na iinom ko agad. Siguro kapag yung mga winter time, yun, pwede. Kasi sobrang lamig dito sa Hong Kong. Kaya pa uminom ng talagang kumukulo yung mainit na mainit para wala akong ikikwento. Alam ba ninyo, nung pagdating ko, nakabukas yung aircon namin. Aba, pinatay ko. Magtataka ako, walang tao dito sa bahay namin. Siyempre, kasi di naman ako yung huling umalis. Dati ako ang pinakahuling umaalis sa amin. Magpa-flight na yung mga employer ko, tapos next day ako. Nung nag-flight ako, andito pa yung boss kong lalaki. Di siyang nahuli. Kaya pagdating ko, kala ko nandito pa siya. Nakauwi na siya. Ewan ko kung nakabalik. Pero walang tao kasi very dry yung bahay namin Pero naka-aircon. Di pinatay ko. Aba, paggising ko ng umaga, nakabukas ulit. Oh no! Sabi ko, ba't ang lamig-lamig dito sa sala? Pagtingin ko ng aircon, nakabukas na naman. Hindi naman ako, naniniwala ako sa mga ghosts. Kaya lang, sa tagal ko dito, wala naman akong nararamdaman dito sa bahay ng, ang alam ko, baka naka-automatic kaya yung aircon namin na mag-go-off, mag-go-on siya, Kasi nakabukas siya kaninang umaga, nagulat ako kasi yung remote niya nasa loob ng drawer. Paano mabubuksan yun? My God. Huwag mo sabihin, Kaya, hindi naman ako natatakot. Mas matatakot ako pag sa tao. Kasi guys, sa bahay namin dati, barong-barong yung bahay namin. Di naman kami mayaman, barong-barong yung bahay namin. Yung bintana namin, pag sinara namin, wala naman lock. Alam niyo naman yung mga bahay sa probinsya. Pero noong hindi kami pinapasok. Pero nung napaayos yung bahay namin, siyempre,
medyo ano, hindi naman kami mayaman. Na ano lang, hollow blocks yan. Yung may bintana namin, ano lang siya, yung jealousy. Wala siyang, ano, bakal, doon sa kusina namin. Yung maliit lang yung bintana namin yun. Alam ba ninyo na pinasok kami? Na, hindi namin naramdaman kasi yung kusina kasi namin, malayo dun sa may loob namin. Alam, pinasok kami. Wala namang nawala. Ang nakuha lang naman sa amin, nakikain yung kumuha ng pumasok, nakikain. Tapos nawala yung cellphone ko na nandun lang sa lamesa namin, dun sa sala. Ayun. Paggising namin, wala na yung pagkain namin. Yung kanin sa rice cooker, wala na rin. Nakita ng asawa ko nandun sa kilid ng daan. Sabi naman, grabe, sabi ko, siguro gutom na gutom yung kumuha ng ano. Pero nagpapasalamat na lang kami kasi walang nangyari sa amin, sa aking mga anak. Kasi dalawa yung anak kong babae. Nasa kwarto lang sila. Kung nagising sila, baka may nangyari sa kanila. Kaya yun ang aking pinagpapasalamat. Walang nangyari sa amin. Pero magmula noon, basta pag nasa bahay ako, tuwing gabi talagang hindi ako nakakatulog. Lagi kong chinecheck. May marinig lang akong kaluskos. Chinecheck ko lahat. Yung asawa ko, ginawa niya yung bintana namin. Binigyan niya ng mga ano, siya na yung gumawa. Kasi marunong naman siya sa pagkakarpentero. Binigyan na niya ng mga yung ano ng railings, yung mga bakal. Yun. Pero talagang ilang buwan din akong hindi nakakatulog. Gabi-gabi, chinecheck ko yung mga anak ko kung ano, mga ilalim ng ano namin, mga higaan namin, baka may nakapasok bago pa kami pumasok. Ganon. Talagang may iba yung pananaw mo pag ganun pala. Kaya yun, na ano ako, na grabe. Sa tagal kong nakatira dun sa amin, first time namin na pasukan ng ano, tapos sabi ko nga kung kailan naman noon, sabi namin yung bintana natin wala man lang kalaklak, hilain mo lang, talagang ano lang yung bintana, mababa, pwedeng pasukin. Sabi ko, akala siguro nila marami tayong pera, wala naman akong pera. Yun, ay yun lang guys. Salamat. Di ko na naubos. Yan. Thank you very much. At sarap makipagkwentuhan pala sa ano. Yan. Thank you. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung channel ko, Dolores Barbosa. At saka meron din po akong Facebook page. Ganun din po ang pangalan, Dolores Miguel Barbosa. Kaya thank you very much. Thank you for watching. God bless you all.